Anak naman ng teteng. Malakas na singhal ni Bryce nang biglang may gumitgit sa kotseng minamaneho niya. Inis na binalingan ng tingin ng binata ang isang van na kanina pa niyang napapansin na sumusunod sa kanya. Napatunayan niya ni Bryce nang ilang ulit banggain ng van ang kotse niya. Mabuti na lamang at nagagawa pa ng binata na kontrolin ang kanyang sasakyan. Ano bang problema ng isang to? Inis na tanong ni Bryce sa sarili. Akmang babanggain siya ulit ng van, kaya naman binilisan niya pa ang pagpapatakbo. Ilang ulit nagpalingalinga si Bryce para tignan ang van at nagulat na lamang siya nang may isang lalaki na nakadungaw sa bintana nito at may baril na nakatutok sa kanyang kotse. Walang ibang nagawa si Bryce kundi ang mapayuko nang pagbabarilin siya ng lalaki. Pinilit ang binata na makapagmaneho ng maayos sa kabila ng kanyang pwesto. Ngunit hindi yun naging madali. Lalo pa at marami ring sasakyan sa kalsada ngayon. Buisit! Galit na sabi ni Bryce nang puntik na siyang mabangga ng kasalubong na kotse. Nagpagewang-gewang ang kotse ng binata hanggang sa unti-unti niya ulit itong mapatakbo ng maayos. Nagpatuloy naman sa pagbaril ang lalaking nasa van. Sinadya ni Bryce na bahagyang bagalan ng kanyang pagmamaneho para makapantay ang van. Mabilis na kinuha ng binata ang isang baril sa likod ng kanyang upuan at agad tinutok yun sa van. Inuubos niyo ang pasensya ko? Sambit ni Bryce at walang pag-aalinlangang pinaputokan ng lalaking nakasilip. Nabitawan ng lalaki ang baril at napalupaypay dahil sa tama ng bala. Hindi pa nakontento si Bryce at binaril ang gulong ng van, dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at gumewang-gewang ang sasakyan. Huli na para makaiwas pa si Bryce dahil sumalpok na sa kotse niya ang van. Dahil sa pagkataranta, nahirapan ang binata na kontrolin ang kotse at agad na sumalpok sa bakod na nagsisilbing harang sa tulay na dinadaanan nila. Halos manlaki ang mga mata ni Bryce. Nang sa isang iglap, mawala ang kalsada sa harap niya at mapalitan ng tubig. Napagtanto na lamang ng binata na nahuhulog siya kasama ang kotse sa isang ilog. Naging malakas ang pagsalpok ng kotse sa tubig. Hindi na nagawang makapag-react ni Bryce dahil humambalos na siya sa manibela at sa upuan niya. Matinding kirot at sakit ang nararamdaman ng binata sa kanyang buong katawan. Bago tuluyang lumubog ang kotse, nagawa pang makalabas ni Bryce ngunit hindi na rin niya nagawang makalangoy pa. Nawalan na ng malay ang binata at nagpalutang-lutang sa ilog. Nasaan ako? Naguguluhang tanong ni Bryce. Bakas pa rin ang panghihina sa kanyang boses at hindi maipaliwanag ng binata ang kakaibang sakit sa kanyang katawan. Marahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto. Halos kulay puti ang pader dito, maging ang ilang mga gamit. Sigurado ang binata na wala siya sa ospital dahil walang mga kagamitan sa kwarto kung nasan siya. Napasa po sa ulo ang binata nang biglang bumalatay ang matinding kirot dito. Naalala ni Bryce ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay. Kung paano bumangga ang isang van sa kotse na minamaneho niya hanggang sa sumalpok ito sa harang ng tulay at tuluyang mahulog sa ilog. Oh, gising ka na pala. Biglang sambit ng isang matandang babae na kakapasok pa lamang sa kwarto. Ang akala ko'y hindi ka na namin maililigtas. Nag-aalala pang sabi nito. Pilit na kinalma ni Bryce ang kanyang sarili. Kahit matinding kirot ang kanyang nararamdaman, hindi niya yon ininda. Nais ng binata na masagot ang kanyang mga katanungan, kaya kahit nahihirapan, marahan niyang hinarap ang matanda. Nasaan ho ako? Tanong niya. Nasa probinsya ka, iho. Ako nga pala si Tasing. Tawagin mo na lamang akong Nanay Tasing. Paano po ako napunta dito? Nagtatakang tanong pa ng binata. Pinilit niya ang kanyang sarili na makaupo sa kama at diretsyong tumitig sa matanda. Hindi mo ba maalala? Hindi rin namin alam kung ano nangyari sa'yo.
nakita ka na lang namin na inaanod sa ilog kaya tinulungan ka namin. Kwento pa nito. Saglit na natahimik si Bryce at pilit na inalala ang mga nangyari. Ang huling natatandaan niya ay ang event sa kumpanya niya at ang pag-alis niya doon. Kasunod nun ay ang pagkakabangga ng kotse niya sa isang van. Nagugutom ka na ba? Aba 3 araw kang walang malay. Biglang wika ni Nanay Tasing. Ho? 3 araw ho? Gulat niyang bulalas at paninigurado niya na tanong dito. Oo, iho. Ay nako, mahiga ka ulit dyan at ipaghahanda kita na makakain. Sambit nito at naglakad palabas ng kwarto. Nang maiwang mag-isa sa kwarto ang binata, sunod-sunod siyang napabuntong hininga. Kailangan niyang makabalik sa Maynila para mapaimbestigahan ang nangyari sa kanya. Muling humiga si Bryce sa kama at napatitig sa kisame. Sigurado ang binata na hindi aksidente ang nangyari at malakas ang kutob niya na sinadya yun. Napasapo na lang ulit si Bryce sa kanyang ulo nang maramdaman ang kirot dito. Hi! Ako nga pala si Camila. Biglang sabi ng isang dalaga na pumasok sa kwarto. Pinadala ni nanay sa kantong pagkain mo? Gulat na napatitig si Bryce sa dalaga. Halos hindi siya kumura para lamang mapagmasdang mabuti ang magandang babaeng kaharap. Unang kita pa lamang ni Bryce kay Camila, sigurado na siya na may iba siyang nararamdaman. Ilang beses na paubo si Bryce nang mapagtanto ang kanyang ginagawa. Ako nga pala si Bryce. Maraming salamat. Pagpapakilala niya at bumaling sa pagkaing hawak nito. Kumain ka na muna. Saad ni Camila. Nang mailagay ng dalaga ang pagkaing dala sa lamesa, agad naman siyang naglakad palabas ng kwarto. Hindi napigilan ni Camila ang mapangiti nang maisarado ang pinto. Sa ilang araw na walang malay si Bryce, ay ang dalaga ang nag-asikaso sa kanya. Kaya naman, ngayong gising ng binata, mas lalo pa itong natitipuhan ni Camila. Camila, anong iningiti-ngiti mo riyan? Sita sa kanya ni Nanay Tasing. Nanay, ang gwapo niya talaga. Kinikilig na sabi ng dalaga. Tumigil kang bata ka. Tutulungan lang natin siya hanggang sa gumaling siya at makaya niya na makabalik sa kanila. Singhal ng matanda. Wala naman akong sinabi na may gagawin akong iba sa kanya, Nay. Natatawang sabi pa ni Camila. Nako, tigilan mo akong bata ka. Umiling na naglakad si Camila palapit sa kanyang ina para tulungan nito magluto. Hindi pa rin nawawala sa isip ng dalaga ang gwapong mukha ni Bryce kaya naman nakangiti pa rin siya habang abala sa kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na ring nakakabawi ng lakas si Bryce. May mga pagkakataon na lumalabas siya ng kwarto at pumupunta sa kusina para tumulong kina Nanay Tasing. Malaki ang utang na loob ng binata sa pamilya ng matanda. Dahil na rin sa pagtulong sa kanya at pag-aalaga. Kahit sa simpleng pagtulong sa gawaing bahay, nais makabawi ni Bryce habang hindi pa siya nakakabalik sa Maynila. Nanay Tasing, malayo ho ba ito sa Maynila? Biglang tanong ni Bryce. Hindi naman masyado. Bakit? Nais mo na bang umuwi? Opo nakabawi naman na po ako ng lakas. Ang problema, walang bumabiyahe rito papunta sa Maynila. Kung mayroon man, bihira lamang at mahirap ang malaman kung saan. Saad ni Nanay Tasing. Sa ilang araw na pananatili ni Bryce sa bahay ng matanda, hindi niya maiwasang mabahala. Masaya ang pamilya ni Nanay Tasing, hindi man kasing yaman ni Bryce, ay may sapat na pagkain sila sa pang-araw-araw. Bukod doon, ay may malawak na lupain si Nanay Tasing na siyang ginagamit nila bilang kabuhayan. Namimiss mo na ba ang nobya mo sa Maynila? Biglang singit ni Camila. Kunot noon namang napatingin sa dalaga si Bryce. Wala ako nobya. Nang marinig ni Camila ang sinabi nito, hindi niya naitago ang kanyang pagngiti. Kahit paanong pigil ang gawin niya, hindi niya talaga matiis ang kakaibang kagapuhan at kakisigan ni Bryce. Hoy Camila, intindihin mo yung ginagawa mo. Sita ni Nanay Tasing sa kanya. Napasimangot naman ang dalaga
Ngunit agad din siyang sumunod sa utos ng kanyang ina. Napailing na lang si Bryce habang pinapanood ang mag-ina. Hindi man lubos na maintindihan ng binata ang nangyayari, binaliwala niya na lang yun. Nagkaroon ng pagkakataon si Bryce para mapagmasdan si Camila. Hindi maitatanging maganda ang dalaga. Bagay na bagay sa kanya makinis at kayumanggi niyang kulay. Maging ang mahabang buhok ni Camila ay mas lalong nagpapaganda dito. Ilang mga katangian ng dalaga na mabilis na kaagaw sa atensyon ni Bryce. May problema ba? Biglang tanong ni Camila nang mapansin niya ang pagtitig sa kanya ng binata. Wala naman. Maglalakad-lakad muna ako sa labas. Paalam pa nito at dali-daling tumayo. Nagtatakang pinanood ng dalaga ang paglalakad ni Bryce palayo. Hindi mapigilan ni Camila ang mapangiti dahil sa inasta ng binata kani-kanina lamang. May kung anong kiliti sa dibdib ng dalaga nang mapansin ang pagtitig sa kanya ni Bryce. Sa kabilang banda, tahimik na naglalakad ang binata sa malawak na lupain ni Nanay Tasing. Kahit tirik na tirik ang araw, hindi naman ganoon kainit dahil na rin sa mga punong nakatanim sa paligid na nagsisilbing panangga sa sinag ng araw. Hi! Biglang sambit ni Camila na nakasunod na pala kay Bryce. Halos mawala ng balanse ang binata dahil sa gulat at hindi sinasadyang mapatumba papunta sa gawin ng dalaga. Wala namang ibang nagawa si Camila kundi ang saluhin si Bryce. Ngunit dahil sa mabigat ito, pareho silang natumba sa lupa. I'm sorry. Aligagang paumanhin ni Bryce bago dali-daling tumayo. Ba't ka kasi nanggugulat? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Akala ko napansin mo yung pagsunod ko eh. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ng binata. Oo naman. Ayos lang ako. Nag-aalangan, ngunit nakangiting sagot niya. Nang makatayo, hindi na iwasan ni Camila ang mapatitig sa binata. Nakatuon naman ang atensyon ni Bryce sa mataas na bundok sa kaliwang bahagi, kaya hindi niya nakikita ang pagtitig na ginagawa ni Camila. Babalik ka na ba sa Maynila? Biglang tanong ni Camila. Nagulat pa si Bryce dahil sa naging tanong ng dalaga at marahang lumingon sa kanya. Siguro. Nagdadalawang isip na sagot niya. Bakit parang hindi ka pa sigurado? Natatawang tanong ulit ng dalaga. Napatitig ng diretso si Bryce kay Camila. Hindi ko kasi alam kung makikita ko pa ulit ang ganda mo kapag bumalik ako sa Maynila. Nakangising sagot ng binata. Malakas ang naging pagtawa ni Camila dahil sa kanyang narinig. Pinagtitripan mo ba ako? Seryoso ako. Nang mapansin niyo ni Camila, saka pa lamang siya napatigil sa pagtawa. Agad siyang napaiwas ng tingin dahil ramdam ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang pisngi at pamumula ng kanyang muka. Bahagyang natawa ang binata sa naging reaksyon ni Camila. May problema ba? Wala. Babalik na ako sa bahay. Mabilis na sagot ni Camila at patakbong lumayo sa binata. Nakangiting pinanunood ni Bryce ang papalayong si Camila. Aminado siya na may kakaiba siyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit hindi niya alam kung tama ba ito o hindi. Bilang respeto at pagtanaw ng utang na loob kay Nanay Tasing, ay pinipigilan ni Bryce ang kanyang nararamdaman para kay Camila. Nagpatuloy sa paglalakad at paglilibot ng binata. Nang makaramdam ng pagod, saglit siyang naupo at nagpahinga sa isang malaking tipak ng bato habang pinagmamasdan ng paligid. Makalipas ang ilang oras, saka pa lamang napagdesisyonan ni Bryce na bumalik ng bahay. Nariyan ka na pala, Bryce. Nakangiting sambit ni Nanay Tasing nang makita ang binata. Halika na at kakain na tayo. Tumango naman si Bryce bilang tugon at sumunod sa matanda sa paglalakad papunta sa kusina. Naabutan na ng binata si Camila na nakaupo na at handa ng kumain. Hindi naman magawang tumingin ng dalaga kay Bryce dahil sa kakaibang pakiramdam. Oh, may problema ba kayong dalawa? Biglang saad ni Nanay Tasing nang mapansin ang hindi pagkikibuan ng dalawa. Wala naman po, Nay. Mabilis na sagot ng dalaga. Salamat po sa pagkain, Nanay Tasing.
Bigla namang sabi ni Bryce para maagaw ang atensyon ng matanda at maiba ang usapan. Kumain kayo ng marami. Nakangiting sabi ni Nanay Tasing. Paminsan-minsan, sumusulyap si Camila sa binata. May mga pagkakataon na nahuhuli yun ni Bryce, ngunit hindi niya na lamang pinapansin. Napapangisi na lamang siya dahil sigurado siyang may epekto kay Camila ang ginawa niya kanina. Matapos kumain, nagpaalam na si Bryce na pupunta sa kanyang kwarto. Dahil wala naman siyang mapagkakaabalahan, kalimitan siyang nakakulong sa kwarto. Pinadadala ni Nanay. Biglang sabi ni Camila na nakadungaw sa pinto ng silid. Bakit ayaw mong pumasok? Nakangising tanong ni Bryce. Hindi na, abutin mo na lang. Bilisan mo na rin dahil paalis na ako. Napatawa na lang ang binata habang marahang naglalakad palapit kay Camila. Nang makuha ang isang basong juice, agad na bumalik sa kama ang binata at paglingon niya wala na si Camila. Napatitig si Bryce sa pader at naging malalim ang pag-iisip. Hindi niya tuloy alam kung babalik na ba siya agad sa Maynila. Sigurado kasi na alam ng mga tao sa kumpanya na patay na siya. Maging ang mga taong may masamang balak sa kanya, malamang yun din ang pagkakaalam. Kung mananatili naman siya dito, baka lalo lamang siyang mapalapit sa pamilya at mahirapang iwanan ng mga ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahinang bulong niya sa kawalan. Napasabunot sa ulo ang binata bago humiga sa kama. Dahil sa labis na pag-iisip, hindi na napansin ni Bryce na nakatulog na pala siya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nanatili pa rin si Bryce sa bahay ni Nanay Tasing dahil mahihirapan din naman siyang bumalik sa Maynila. Buong puso naman siyang tinanggap ng matanda at ikinatuwa din yun ni Camila. Nanay Tasing, may bisita po kayo? Sambit ni Bryce habang pinagmamasdan ng mga kotse na palapit sa kanilang bahay. Kunot noong naglakad palapit sa binata ang matanda at sumilip din sa bintana. Wala akong maalala na may dadating kaming bisita. Sambit ni Nanay Tasing. Kung ganon, sino po sila? Nagtatakang tanong ni Bryce. Hindi ko rin alam. Dali-daling naglakad papunta sa kusina si Nanay Tasing. Naiwan naman si Bryce sa sala at pinagmamasdan pa rin ang kotse sa labas. Camila, halika nga rito. Malakas na sigaw ni Nanay Tasing. Napatingin naman si Bryce sa kusina bago naisipang pumunta rin doon. Naabutan ng binata sina Nanay Tasing at Camila na nakasilip sa bintana. Nanay, parang pamilyar sa akin ang kotse na yan. Biglang sabi ng dalaga. Saan mo naman nakita? Kotse ata ni Tita Mayet yan eh. Nakauwi na ba sila ng Pilipinas? Gulat na sambit ni Nanay Tasing. At ano naman ang kailangan nila dito? Dagdag na tanong pa ng matanda. Lumabas ka na riyan, Tasing! Malakas na sigaw ng isang babae. Nagkatinginan pa sina Nanay Tasing at Camila bago humahangos na lumabas ng bahay. Walang ibang nagawa si Bryce kundi ang manatili sa loob habang nakasilip sa bintana para tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Mayet! Ikaw nga! Masayang bati ng matanda nang makita ang kapatid ng asawa niya. Wala akong oras para makipagbatian. Singhal ng babae. Hindi naman yun kinatuwa ni Nanay Tasing. Ngunit hinayaan na lang niya. Oh, ano namang kailangan mo? Ba't naparito ka? Kukunin ko na ang lupa ng kapatid ko. Diretsong sabi ni Mayet. Ano? At sino nagsabi na pwede niyong kunin ang lupa ni tatay? Inis na tanong ni Camila. Kapatid ko ang may-ari ng lupang to kaya may karapatan ako dito. Singhal ni Mayet. Pero pamili ho kami ng kapatid niyo, kaya mas may karapatan kami dito. Giit naman ni Camila. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi niyo na ako mapipigilan. Magpasalamat na lang kayo dahil pinaalam ko pa sa inyo na kukunin ko na to. Kung hindi baka ngayon palang palaboy-laboy na kayo. Galit na sambit ni Mayet. Hindi niyo nga po. Hindi na ituloy ni Camila ang kanyang sasabihin nang biglang sumakay sa kotse ang tiyahin niya.
Pinanood ng mag-ina ang unti-unting pag-alis ni Mayet. Nang tuluyan na itong mawala, saka pa lamang pumasok ang mag-ina. Bakas ang inis at pagkagulat sa mukha ni na Camila at Nanay Tasing nang lapitan sila ng binata. Hindi man maintindihan ni Bryce ang nangyayari. Hindi niya maiwasang mag-alala sa mag-ina. Ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Bryce. Oo. Huwag mo kaming alalahanin. Sagot ni Camila. Gustuhin man ni Bryce na magtanong, pinili na lamang niyang manahimik. Kung tutuusin, labas ang binata sa problema na mag-ina. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala dahil sa narinig niya kanina. Hinatid lang ni Camila ang kanyang ina sa kwarto nito bago bumalik sa sala. Naabutan pa ng dalaga si Bryce na nakatulala at nakatitig sa labas ng bintana. May problema ba? Biglang tanong ni Bryce nang lumapit sa kanya si Camila. Wala. Sino yung nagpunta kanina? Sigurado si Bryce na may problema ang mag-ina kahit pa hindi nito sabihin. Hindi tuloy maiwasan ng binata na mag-alala. Lalo pa't malaki ang naging tulong sa kanya ni Nanay Tasing at Camila. Si Tita Mayet. Gusto niyang kunin ang lupang iniwan sa amin ni tatay. Dagdag na sabi niya pa. Bahagyang nagulat si Bryce nang marinig ang impit na pag-iyak ni Camila. Kung noong nakalipas na araw puro sila tawa at saya, ngayon naman, hindi maipaliwanag na kalungkutan ang nararamdaman nila. Parang may kakaibang kirot na naramdaman si Bryce habang pinagmamasdan na umiiyak ang dalaga. Huwag mo sanang mamasamain ang itatanong ko. Matagal-tagal ko na rin kasing nais tong malaman. Nasaan pala ang tatay mo? Tanong ni Bryce sa dalaga. Bago sumagot, pinilit muna ni Camila na tumigil sa pag-iyak. Ilang beses pa siyang napabuntong hininga bago tumunghay at diretsyong tumingin sa binata. Nanatiling nakatitig si Bryce sa dalaga at naghihintay ng sagot. Ilang taon na mula nang pumanaw siya. Sagot ni Camila. Tanging ang lupa ang naiwan sa amin dahil ang iba kinuha na ni Tita Mayet. Bakit? Mas may karapatan kayo sa pag-aaring naiwan ng iyong ama. Wala kaming laban kay Tita Mayet. Marami siyang pera at koneksyon. Kahit pa ipaglaban namin, siya pa rin ang mananalo. Mas lalong nakaramdam ng awa si Bryce para sa mag-ina. Kung tutuusin, kahit na marami pa ang pera ni Tita Mayet niya, hindi pa rin ito mananalo kung may maayos at magaling silang abogado. Bigla na lamang pumasok sa isip ni Bryce ang kanyang kumpanya. Kung makakabalik siya sa Maynila, babalik sa kanyang naiwan niyang buhay doon. Matutulungan niya sina Camila dahil sa yaman na meron siya. Hayaan mo, magiging maayos din ang lahat. Biglang sabi ni Bryce at marahang lumapit sa dalaga. Nagulat pa si Camila nang yakapin siya ni Bryce. Malalampasan niyo rin ang problemang to. Salamat. Saad ng dalaga. Bakas pa rin ang gulat sa kanyang muka dahil hindi niya inaasahan ang ginagawang pagpapagaan sa loob niya ng binata. May cellphone ba kayo rito? Wala pero may kakilala ako na meron. Maaari ba tayo manghiram sa kanya? Bukas na bukas pupuntahan natin siya. Sagot ni Camila at bahagyang umiti. Pansin ni Bryce, napilit ang ngiti ng dalaga, ngunit binaliwala niya yon. Gumanti siya ng ngiti dito bago na pagdesisyon ng pumunta sa kwarto. Kinabukasan, agad na nagpunta sina Camila at Bryce sa kakilala ng dalaga na may cellphone. Hindi nagawang magtagal ni Camila dahil kailangan niya pang balikan ng kanyang nanay. Kaya naman naiwan mag-isa ang binata nang makahiram na sila ng cellphone. Nanay! Malakas na sigaw ni Camila na makarating sa bahay ngunit wala siyang nakuhang sagot. Nanay! Sigaw niya ulit habang nililibot ang kanilang bahay para hanapin ang kanyang ina. Bahagyang nagulat ang dalaga nang makita ang isang pamilyar na kotse bago dali-daling tumakbo papunta sa kanilang taniman. Naabutan ni Camila ang kanyang inang nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang Tita Mayet. Nanay! Tumayo po kayo dyan! Sita ng dalaga na makalapit sa kanyang ina. Oo, nandito ka na pala?
Kunwaring nagulat na sambit ni Mayet. Ano na naman po ba ang kailangan nyo? Naiinis na singhal ni Camila. Ipatatanggal ko ang mga tanim nyo dahil may patatayo ako dito. Nakangising sagot ng babae. Ano? Hindi ako makakapayag. Malakas na sigaw ng dalaga. Camila, wala ka nang ibang magagawa, sa akin ang lupang to. At ako ang masusunod dito. Natatawang sambit ni Mayet. Hindi sa inyo ang lupang to. Kapatid ka lang ni tatay. Pero alam mong hindi ka niya bibigyan ng pag-aari niya dahil ang pangit ng ugali mo. Galit na saad ni Camila. Bastos ka talagang bata ka? Singhal naman ni Mayet. Nang akmang sasampalin ng babae si Camila, ay agad itong napigilan ng dalaga. Pabatong binitawan ni Camila ang kamay ng kanyang tita, bago galit na tumitig dito. Kung inaakala niyo masasaktan niyo kami, nagkakamali kayo. Bahagyang naglakad si Camila palapit sa kanyang tiyahin. Nakatatak pa sa isip ko ang bili ni tatay na huwag kayong hahayaan na apihin at saktan kami. Manang-mana ka talaga sa tatay mong walang pinag-aralan. Parehas kayong bastos. Sigaw ni Mayet. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Umalis ka na bago pa kita ipasuwag sa mga baka. Agad namang umayos ng tayo si Mayet. Hindi pa tayo tapos. Nagbabantang sabi ni Mayet bago nagmamadaling pumunta sa kotse niya. Nakahinga naman ng maluwag si Camila nang tuluyan ng umalis ang kanyang tita. Agad siyang bumaling sa ina at dali-daling lumapit dito. Ayos lang po ba kayo, Nay? Nag-aalalang tanong niya. Oo, anak. Inalalayan ni Camila ang kanyang ina habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay. Dumiretso sila sa kusina para kumuha ng tubig at agad na naupo. Dapat siguro hindi mo na yun ginawa, anak. Baka lalong lumala ang lahat. Hindi mapakaling sambit ni Nanay Tasing. Pero Nay, hindi naman pwedeng hayaan na lang natin siya na ganun. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang lupa na pinaghirapan ni tatay. Seryosong sabi niya pa. Napangiti naman ang kanyang ina dahil sa narinig. Maraming salamat dahil pinapahalagahan mo ang iniwan sa atin ng iyong ama. Pero kapag malalagay tayo sa kapahamakan, wala namang masama kung hahayaan natin sila. Hindi na nakapagsalita si Camila nang bigla siyang yakapin ng kanyang ina. Nagulat pa ang mag-ina sa biglaang pagpasok ni Bryce. Saan ka nang galing, iho? Nagtatakang tanong ni Nanay Tasing. Diyan lang ho. Kamusta? Nakatawag ka ba? Nakatawag? Sino ang tatawagan? Nagtatakang tanong ni Nanay Tasing. Tumawag po ako sa kumpanya ko at nagpapasundo ako dito. Babalik ka na sa Maynila? Napatitig ang matanda sa binata. Opo, pero babalik din po ako dito. Ha? Babalik? Naguguluhang tanong pa ni Nanay Tasing. Para tulungan ho kayo. Nako, hindi mo na kailangan gawin yon. Problema na namin to. Singit naman ni Camila. Malaki ang naitulong niyo sa akin simula nang dumating ako dito. Ang iligtas ako sa ilog, tatanawin ko yung utang na loob sa inyong dalawa. Hayaan niyo po akong bumawi sa inyo kahit sa ganitong paraan lang. Kahit anong pagtanggi ang gawin ng mag-ina, desidido na si Bryce. Hindi na rin naman nakipagtalo sina Camila at hinayaan na lamang ang binata sa kung anumang binabalak nito. Makalipas ang ilang araw, ay may dumaang kotse sa harap ng bahay ni na Camila. Hindi yon pamilyar sa dalaga, kaya naman kunot noo siyang naglakad palapit dito. Sino po sila? Nahihiyang tanong ni Camila nang may bumabang isang lalaki mula sa kotse. Ako ho ang driver ni Sir Bryce. Narito po ako para sunduin siya. Bahagya pang nagulat ang dalaga, ngunit hindi niya yun pinahalata. Saglit ho, tatawagin ko. Dali-daling bumalik sa loob ng bahay ang dalaga at dumiretso sa kwarto ni Bryce. 3 beses siyang kumatok sa pintuan. Bryce, nariyan na ang driver mo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ng kwarto ang binata. Nakaayos na ito at handa nang umalis anumang oras. Napatitig na lamang si Camila kay Bryce.
Hindi maiwasan ng dalaga na makaramdam ng lungkot dahil baka ito na ang huling beses na makikita niya ang binata. Nagulat na lamang si Camila nang biglang haplosin ni Bryce ang kanyang pisngi. "Huwag kang malungkot, babalikan kita." Nabalot ng pagtataka ang mukha ni Camila sa sinabi ng binata. Anong sinabi mo?" "Babalikan kita." Mas lalong naging malawak ang ngiti ni Bryce. "At pagbalik ko, sisiguraduhin ko magiging akin ka na." Pagpapatuloy nito sa kanyang sinabi. Ramdam ni Camila ang pamumula ng kanyang muka. Ganoon siya kapag kinikilig. Umiwas siya ng tingin sa binata ngunit pilit siyang inihaharap ni Bryce at walang nagawa si Camila kundi mapatitig sa gwapo at maamong muka nito. "Maraming salamat sa lahat. Huwag mong iisipin na ito na ang huli nating pagkikita." Napangiti ang dalaga sa kanyang narinig at hindi napigilan ng kanyang sarili na mapayakap sa binata. "Hihintayin kita." Nang bumitaw sa pagkakayakap ang dalaga, saka naman sila naglakad papunta sa kusina. Naabutan ni na Bryce at Camila si Nanay Tasing na abala sa pagluluto. Saglit na nagpaalam ang binata sa matanda. Hindi naman naiwasan ni Nanay Tasing na maging emosyonal dahil napalapit na rin siya kay Bryce. Ngunit wala silang balak pigilan ng binata at ang tanging pinanghahawakan nila ay ang mga salita ni Bryce na babalik siya. "Hanggang sa muli, Camila." Kahit naiiyak ang dalaga, pilit na ngumiti ito. Kumaway si Camila habang pinagmamasdan ng kotseng sinasakyan ni Bryce. Napapalayo na. May kung anong kirot sa dibdib niya ng mga oras na yon, ngunit pilit niya iyong nilalabanan. Nangako si Bryce na babalik, kaya naman naniniwala ang dalaga sa mga salitang yon. Ilang buwan na ang nakalipas simula nang umalis si Bryce. Nawala ang ingay at malakas na tawanan sa bahay ni Nanay Tasing dahil sa pag-alis ng binata. Sa kabila nun, pinilit ng mag-ina na bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay. May mga araw na naiisip nila kung kailan babalik ang binata, ngunit halos kalimitan pinoproblema nila si Mayet. "Tita, sinabi naman po namin sa inyo na hindi namin ibibigay ang lupa ni tatay." Malakas na sigaw ni Camila. Hindi na mapigilan ng dalaga ang galit na kanyang nararamdaman nang makita niyang sira na lahat ng kanilang tanim. Mas lalo pang nagalit si Camila nang makita ang tiya niya na para bang tuwang-tuwa sa nangyari. "Sinabi ko rin sa inyo na hindi ako titigil, Camila. Kung gusto niyong matapos ang lahat ng to, ibigay niyo sa akin ang lupang ito." "Sumusobra ka na, Mayet." Sigaw naman ni Nanay Tasing. "Manahimik ka. Nung una pa lamang ayaw na kita para sa kapatid ko. Kung di ka niya nakilala, sa akin mapupunta ang lahat ng to. At hindi ako mahihirapan ngayon." "Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko." Nagulat na lamang si Mayet nang sampalin siya ng kanyang pamangkin. Maging si Nanay Tasing, hindi yun inaasahan. Huli na, para mapigilan pa ni Camila ang kanyang sarili. Nilamon na siya ng kanyang galit. "Ang kapal!" Hindi na ituloy ni Mayet ang kanyang sasabihin nang muli siyang sampalin ni Camila. "Ikaw ang makapal na muka. Kinuha mo na nga lahat ng pera at naipundar ni tatay, pati ba naman lupa kukunin mo pa?" Halos mamula ang mukha ng dalaga sa labis na galit. "Nasaan ka ba nung nagpapakahirap si tatay para sa mga bagay na yan? Hindi ba't nagpapakasarap ka sa buhay sa ibang bansa? Tas ngayon, kung makakuha ka ay parang pag-aari mo." "Anak, huminahon ka." "Hindi, Nay. Hindi. Sumusobra na eh. Hinayaan ka nga namin na kunin ang inipong pera ni tatay, pati ang mga business na naipundar niya. Makontento ka na doon." "Bastos ka. Bastos na kung bastos. Hindi ka naman karapat dapat na igalang. Tandaan mo ang araw na to, Camila. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong to." Nagbabantang sabi ni Mayet bago naglakad pa alis. Ilang minuto matapos tuluyang makaalis si Mayet, saka pa lamang kumalma si Camila. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga at napaupo na lamang sa lupa habang umiiyak. Hindi na napigilan ng dalaga ang paghihinagpis. Walang ibang nagawa si Nanay Tasing kundi mapayakap sa kanyang anak habang pinatatahan nito sa pag-iyak. Maging ang matanda, hindi na rin malaman ang gagawin dahil sa mga pinaggagawa ni Mayet.
Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Nanay Tasing. Saglit pang natahimik si Camila bago bumaling ng tingin sa kanyang ina. Opo, Nay. Pasensya na po kung di po ako nakapagpigil. Huwag mo nang isipin yun, anak. Nang tuluyan ng kumalma si Camila, saka pa lamang pumasok sa bahay ang mag-ina. Nanatiling tulala at tahimik ang dalaga, habang si Nanay Tasing naman ay inabala ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay. Sa kabilang banda, ang pagbabalik ni Bryce sa kanyang kumpanya ay gumulat sa lahat. Tama nga ang hinala ng binata, na ang pagkakaakala ng lahat patay na siya. Ilang araw pang nakalipas bago nakapag-adjust si Bryce at bumalik sa dati ang lahat. Sir, biglang tawag ng kanyang driver. Bakit? May balita na ba sa utos ko sa'yo? Yes, sir. Nandiyan na po lahat ng nakalap ko impormasyon, sir. Maraming salamat. Sakto naman na pagdating nila sa bahay, dali-daling bumaba ng kotse si Bryce at dumiretso sa loob. Aakyat pa lang sana ang binata sa kanyang kwarto nang biglang magring ang kanyang cellphone. Agad yung kinuha ni Bryce sa kanyang bulsa at sinagot. Hello? Bryce? Si Nanay Tasing ito. Napatawag po kayo, Nanay. Hindi napigilan ng binata ang mapangiti nang muli niyang marinig ang boses ng matanda. Kailangan ko ng tulong, Bryce. May bahid ng pangamba na sabi ni Nanay Tasing. Bakit, Nay? Ano po nangyari? Tarantang tanong ng binata. Si Camila, hindi na napigilan ng matanda ang kanyang pag-iyak. Nasa panganib. Ho? Sige po, papunta na ako dyan. Hindi na hinintay ng binata na magsalita pa ulit si Nanay Tasing. Ibinaba ni Bryce ang tawag at patakbong lumabas ng bahay. Mabuti na lamang at hindi pa nakakaalis ang kanyang driver. Mang Karding, sa probinsya tayo. Napansin ng driver ang pagkakabalisa ng binata kaya naman hindi na siya nagtanong pa. Binilisan niya na lang din ang kanyang kilos at dali-daling pinaandar ang kotse. Halos 2 oras na naging biyahe ni na Bryce papuntang probinsya ni na Camila. Hindi na mapakali ang binata sa labis na pag-aalala sa mag-ina. Nang makarating sa bahay ni Nanay Tasing, ay halos tumakbo na ang binata papasok dito. Nanay Tasing! Camila! Pagtawag ni Bryce ngunit wala siyang nakuhang sagot. Mas lalong nilamon ng pangamba ang binata. Dahil walang nakuhang sagot, pumasok si Bryce sa bahay at nilibot ang kabuuan nito. Ngunit wala ni anino ng mag-ina ang kanyang nakita. Nakarinig na kakaibang ingay si Bryce mula sa malawak na kalupaan sa likod ng bahay. Kunot noong tinahak ng binata ang daan doon at nagulat na lamang nang makita ang malalaking sasakyan na ginagamit sa paglilinis ng lupa. Camila! Malakas na sigaw ni Bryce nang makita ang dalaga sa gitna ng taniman nila. Mabilis na tumakbo ang binata palapit kay Camila habang isa-isang pinagmamasdan ng mga lalaking nakapalibot sa dalaga. Hindi na itago ng binata ang gulat nang mamukhaan niya mga lalaking yon. Bryce? Hindi makapaniwalang sambit ni Camila nang makita ang binata. Anong ginagawa niyo rito? Seryosong tanong ni Bryce sa mga lalaki. Kilala mo sila? Nagtatakang tanong ni Camila. Oh, buhay ka pa? Natatawang sambit ng isang lalaki. Kung ganon, tama nga ang hinala ko. Nakangising sambit ni Bryce. Ang tibay mo rin naman, no? Sa taas ng pagkakahulog mo, nabuhay ka pa? Bryce, ano nangyayari? Saad ni Camila at bahagyang lumapit sa binata. Sila yung mga lalaking humabol sa akin at bumangga sa kotse ko kaya nahulog ako sa tulay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng mga lalaking yan. Nabalot ng gulat ang mukha ng dalaga dahil sa kanyang nalaman. Kung ganon, hindi na naituloy ni Camila ang sasabihin. Binaling niya ang kanyang tingin sa mga lalaki. Anong ginagawa nila rito? Pinapunta kami rito ni Mamayet para patahimikin yung babaeng yan. Natatawang saad ng isang lalaki. Anong kinalaman ng babaeng yan sa pagbangga niyo sa akin? Teka, anong sinasabi mo? Hindi mo ba kilala yon? Kakumpetensya ng kumpanya mo ang kumpanya nun sa Maynila.
Kung ganon, tama nga lahat ng natuklasan ko. Bryce, ibig bang sabihin nun? Si Tita Mayet ang dahilan kung ba't ka na-aksidente? Oo, ganon na nga. Mabuti ba tapusin na natin to? Kailangan pa naming sirain ang lupaing to. Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Bryce. Samantalang si Camila naman ay isa-isang tinignan ng mga lalaking kaharap nila. Kung sakaling lumala pa ang gulo na to, ito ang magsisilbing unang pagkakataon na gagamit ang dalaga ng lahat ng tinuro sa kanya ng kanyang ama. Kung paano makipaglaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Anong plano mo? Mahinang bulong ng dalaga. Umalis ka na rito. Baka mapahama ka pa. Puntahan mo na si Nanay Tasing. No, hindi ako aalis dito. Pagmamatigas na sabi ni Camila. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Kunot noong napabaling ang tingin ng binata kay Camila. Nagulat pa siya nang makita kung gaano kaseryoso ang dalaga at ramdam na ramdam niya ang galit nito. Nais pa sanang pigilan ng binata ang dalaga, ngunit sigurado naman siyang hindi rin ito makikinig. Oh, bakit nakatunganga pa kayo dyan? Biglang tanong ni Mayet na kararating lang. Bryce? Hindi makapaniwalang bulalas nito nang makita ang binata. Nagulat ka ba? Buhay ka? Gulat na tanong pa ni Mayet. Malakas pa nga eh. Pang-aasar ng binata. Bahagyang natawa si Mayet. Enjoy! Dahil last mo na yan. Itigil mo na to, tita. Wala akong pakialam sa'yo, Camila. Tapusin nyo na yung mga yan para makapagsimula na kayo ng trabaho. Utos pa ni Mayet. Naging hudyat naman yun para sa pagsugod ng mga lalaki kina Camila at Bryce. Mabilis na naging alerto ang dalawa at wala silang nagawa kundi makipaglaban. Nagulat pa si Bryce nang makita ang kakaiba at mabilis na pagkilos ni Camila. Bagay na ngayon lang niya nakita sa isang babae. Kahit malalaki ang katawan ng mga kalaban, walang kahirap-hirap para kay Camila na pabagsakin ng mga ito. Sisiguraduhin naming malalagutan ka ng hininga sa pagkakataong to. Nakangising sabi ng isang lalaki bago sumugod kay Bryce. Good luck? Pang-aasar niya dito. Sunod-sunod na sumuntok ang lalaki na madali namang nasasalag at naiiwasan ni Bryce. Napansin ng binata ang pagsugod ng ilan pang lalaki sa kanya, kaya naman tumalon siya sa ere para sipain ang mga ito. Hindi pa nakontento si Bryce dahil pagkalapag niya sa lupa, dali-dali siyang lumapit sa mga ito para suntukin. Sa kabilang banda, walang kahirap-hirap para kay Camila ang pag-ilag at pagsalag sa mga atake ng mga lalaking kanyang kaharap. Mabuti na lang talaga at tinuruan siya ng kanyang tatay noon kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili. Akalain mo nga namang may ibubuga ka pala? Natatawang sabi ng isang lalaki. Ikaw lang naman ang wala. Hindi yun kinatuwa ng lalaki at dali-daling sinugod ang dalaga. Mga walang kwenta! Malakas na sigaw ni Mayet. Dalawa lang yan, nahihirapan kayo? Sa isang iglap naglabasan pa ang maraming lalaki. Sa pagkakataong ito, may mga dala na itong mga baril. Naging malakas ang pagtawa ni Mayet nang makita ang gulat sa mukha ni Camila. Natatakot ka na ba? Sino ka ba para katakutan ko? Manang-mana ka talaga sa iyong ama. Hindi na nagawang magsalita ni Camila nang makita niyang mabilis na pag-asinta ng mga lalaki sa kanila. Dali-daling tumakbo ang dalaga palapit kay Bryce at agad hinila ito para makapagtago. Sunod-sunod na pinagbabaril ng mga lalaki ang tumatakbong sina Camila at Bryce. Mabuti na lamang at nakahanap ang dalawa ng magagamit nilang taguan. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumigil ang pagbaril ng mga lalaki. Bahagyang sumilip si Camila para tignan kung anong ginagawa ng mga ito. Kung sana, noon palang binigay nyo na ang lupa, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Mayet. Kahit magkamatayan tayo, hindi ko basta-basta ibibigay sa'yo to. Nagsama pa talaga kayo ni Bryce, no? Mas pinadali nyo lang ang plano ko. Kung nakaligtas ka noon, ngayon tutuluyan na kita, Bryce. Siguraduhin mo lang. Dahil ako ang tatapos sa'yo kapag nagkamali ka. Saad naman ng lalaki.
Sa isang iglap, sunod-sunod na pagsabog ang gumulantang sa kanilang lahat. Karamihan sa mga tauhan ni Mayet nagtalsikan at agad nawala ng malay dahil sa malakas na pagsabog. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Camila. Bahagyang sumilip ang dalaga at nakita ang mga nakahandusay na lalaki. Nang mapabaling si Camila, nang tingin sa kanyang tita, bakas din ang gulat sa mukha nito. Anak! Malakas na sigaw ni Nanay Tasing habang tumatakbo. Nanay? Kayo po ba may gawa nun? Hindi makapaniwala ang sambit ng dalaga. Oo, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Tasing. Opo. Tipid na sagot ni Bryce. Kayo po ba? Ayos lang din ako. Pasensya na anak ko natagalan. Saan yun nakuha ang pampasabog na yun? Nagtatakang tanong ni Camila. Sa kapitbahay. Karamihan sa kanila nasa kabilang parte na ng bayan dahil sa nangyaring putukan. Mabuti na lamang, tinulungan ako ng isa nating kapitbahay at binigay sa akin ng mga bomba. Mga buwiset! Malakas na sigaw ni Mayet na nakaagaw sa atensyon nilang tatlo. Magtago ka, Nay! Muling sumilip ang dalaga at nakita ang aligaga ang kanyang tita. Nang makita ang mga tauhan niya na halos maubos na, nataranta ang babae at hindi malaman ang kanyang gagawin. Itigil mo na to, tita! Sigaw ni Camila habang marahang naglalakad palapit sa pwesto ni Mayet. Napangisi ang babae. Huwag kang magyabang dahil sa nangyari hindi pa ako tapos. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Ikaw lang ang gumagawa ng dahilan para mas lalo kang magtagal sa bilangguan. At sino naman nagsabi sa iyo na makukulong ako? Natatawang tanong ni Mayet. Hindi na nakapagsalita sina Camila at Bryce nang biglang kumuha ng baril ang babae at walang pag-aalinlangang pinagbabaril sila. Napatakbo ang binata at dalaga para makaiwas. Naging malakas ang pagtawa ni Mayet at parang tuwang-tuwa ito sa ginagawa. Katapusan niyo na! Malakas na sigaw nito. Camila. Bumaling naman ang tingin ang dalaga sa binata. Bakit? Sumunod ka sa akin. Kahit hindi maintindihan ni Camila ang plano ng binata ay tumango siya. Nang mag-iba ng direksyon ng pagtakbo ni Bryce, agad siyang sumunod. Natigil sa pagbaril si Mayet nang maubusan ng bala ang hawak niyang baril. Naging pagkakataon naman yun ni Camila at Bryce at dali-daling tumakbo palapit sa babae. Huwag kayong lalapit! Tarantang sigaw ni Mayet, ngunit huli na ang lahat. Nahawakan na ni Bryce ang kamay ng babae samantalang tumayo naman si Camila sa harap ng kanyang tita. Sinubukan pang kumawala ni Mayet ngunit nabigo lamang siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo, tita. Kinain na kayo ng kasakiman nyo. Marami naman kayong pera eh. Pero bakit inaasam nyo ang naipundar ni tatay? Hindi mo talaga alam? Ha? Hindi mo talaga ako maintindihan. Dahil hindi mo pa nararanasan na maging mayaman katulad ko. Kung ganyan din lang ang mangyayari sa akin kapag naging mayaman ako, ayoko na lang maging mayaman. Hindi na muling nakapagsalita si Camila nang makita ang pagdating ng mga pulis. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang sa wakas ay makasigurado na silang tapos na ang problema nila sa kanyang tita. Ayos ka lang? Tanong ni Bryce nang humarap sa kanya. Oo. Ano palang ginagawa mo dito? Nabalitaan ko ang tungkol sa plano ng tita mo. Bukod doon, nalaman ko din siyang dahilan kung ba't ako na-aksidente noon. Paano? Kilala ka ni tita? Kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Ayon sa nalaman ko, inggit siya sa kumpanya ko at galit din siya sa akin dahil karamihan sa mga investors ng kumpanya niya lumipat sa akin. Napailing na lang ang dalaga dahil sa kanyang nalaman. Hindi ko akalaing aabot sa ganun si tita. Ang mahalaga naman ngayon, makukulong na siya. Saad naman ni Bryce. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang lumapit sa kanila si Nanay Tasing. Bakas pa rin ang takot at pag-aalala sa matanda, ngunit bahagya na itong nakangiti habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ayos lang ba kayong dalawa? Puro gasgas ang balat nyo. Ayos lang po, Nanay Tasing. Gagaling din naman ho ito. Pumunta na tayo sa bahay para magamot yan.
Walang nagawa si Camila at Bryce dahil hinila na sila ni Nanay Tasing. Nang makarating sa bahay, naupo na lang ang dalawa habang ang matanda ay abala sa paghahanda nang gagamitin niya para linisin ang mga sugat ni na Camila at Bryce. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, Bryce. Maraming salamat dahil bumalik ka. Sabi ko naman ho sa inyo babalik ako dito eh. Hindi naman nakatakas kay Nanay Tasing ang pagbaling ng tingin ni Bryce kay Camila. Agad na nangunot ang noo ng matanda, ngunit hindi rin napigilan ang kanyang sariling mapangiti. Matagal nang napapansin ni Nanay Tasing ang kakaibang tinginan ni na Bryce at ng kanyang anak. Wala namang problema ang matanda doon. Ngunit naiinip na siya kahihintay sa pag-amin ng dalawa. May gusto ka ba sa anak ko, Bryce? Biglang tanong ni Nanay Tasing. Nanay? Gulat na singhal ni Camila. Hindi naman napigilan ng binatang matawa dahil sa mag-ina. Meron nga po, Nay. Mas lalong nagulat si Camila sa kanyang narinig. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang bilis ng tibok ng kanyang puso, maging ang pag-init ng kanyang muka. Napaiwas pa ng tingin si Camila para hindi makita ng binata ang pamumula ng kanyang muka. Mabuti naman kung ganon. Tumatangong sambit ni Nanay Tasing. Nay, ano ba sinasabi mo? Akala ko ba'y matagal ka nang may gusto sa kanya? Huwag ka nang umarte dyan. Kung kailan nalaman mo na may gusto rin pala sa'yo si Bryce, saka ka mag-iinarte? Nanay! Mas lalo namang natawa si Bryce dahil sa kanyang nakita. Ngunit, natuon ang kanyang pansin kay Camila. Pulang-pula ang mukha ng dalaga. At mas lalo namang napapangiti si Bryce habang pinagmamasdan ang dalaga. Totoo ba? Nakangiting tanong niya. Hindi naman mapakaling tumingin ang dalaga kay Bryce. Oo. Nahihiyang sagot niya. Nagulat naman si Camila nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung noon, ini-imagine lang ni Camila ang mga ganito, ngayon nangyayari na talaga sa kanya. At hindi maipaliwanag ng dalaga ang labis na saya at kilig na nararamdaman niya. Sir Bryce, nakahanda na po ang kotse. Sambit naman ang sekretarya ng binata, nakapapasok lang sa kanyang opisina. Mabuti kung ganon, bababa na ako. Tumangulang ang sekretarya bilang tugon bago lumabas ng opisina. Saglit na nag-ayos ng gamit ang binata at nang matapos agad din siyang lumabas. Dumiretso sa baba si Bryce at agad na sumakay sa kanyang kotse. Halos isang buwan ang nakakalipas simula na makulong si Mayet. Ngayong araw, susunduin na ni Bryce sina Camila at Nanay Tasing sa probinsya at makasamang tumira sa bahay ng binata. Let's go! Nakangiting utos ni Bryce. Yes po, sir. Sagot naman ng kanyang driver. Nanatiling tahimik sa biyahe ang binata. Hindi niya pa rin maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman. Labis ang tuwa ni Bryce nang sa wakas sagutin siya ni Camila. Ngunit mas masaya siya ngayon dahil pumayag na ang mag-ina na sumama sa kanya. Halos 2 oras ang tinagal ng biyahe. Habang unti-unting palapit sa bahay ng kanyang nobya, ay hindi mapalagay sa upuan si Bryce. Malawak ang kanyang ngiti habang titig na titig sa bahay ni na Camila. Babe! Masayang bati ng dalaga nang makitang bumaba ng kotse ang kanyang nobyo. Kumusta? Handa na ba kayo? Oo, hinihintay ko na lang si nanay. Mabuti kung ganon. Bryce? Nakangiting wika ni Nanay Tasing nang makita ang binata. Nanay, excited na po ba kayo? Aba oo naman. Ngayon lang ako makapupunta sa Maynila. Tara na ho. Inasikaso na nila ang mga gamit na mag-ina at sinakay sa kotse. Nang masiguradong nakalagay na ang lahat, saka naman sila sumakay. Hindi na nagsayang ng oras ang driver at agad na pinaandar ang kotse. Hindi nawala ang ngiti ni Camila habang pinagmamasdan ang kanilang mga nadadaanan. Hindi na rin niya napansin ang oras at tagal ng kanilang naging biyahe. We're here. Isa-isa na silang bumaba ng kotse at hindi napigilan na mag-ina na mamangha at magulat nang makita ang malaki at magandang bahay ng binata.
Ito ang bahay mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Camila. At magiging bahay mo rin? Seryoso ka bang? Dito kami titira, Bryce? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Nanay Tasing. Parang nakakahiya naman. Wala pong nakakahiya doon, Nay. Magiging mag-asawa rin naman po kami ni Camila. At paano ka nakakasiguro? Singhal ni Camila sa binata. Secret. Mabilis na lumipas ang mga araw. Habang tumatagal, unti-unti na rin nasasanay ang mag-ina sa pamumuhay dito sa Maynila. Mas lalo ring nahuhulog ang loob ni na Camila at Bryce sa isa't isa. Nagkaroon ng pagkakataon na magkasintahan para mag-date, pumunta sa iba't ibang lugar para mamasyal. Walang paglagyan ng saya sa kanilang dalawa dahil nagagawa nila ang lahat ng ito nang walang iniisip na problema. I love you. Biglang sabi ni Bryce na ikinagulat ni Camila. I love you too. Saan pala tayo pupunta? Secret. Kahit gusto pang mangulit ni Camila, hindi niya na ginawa pa. Nanatili na lamang siyang tahimik habang nakamasid sa labas. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na rin ang magkasintahan sa kanilang pupuntahan. Halos manlaki ang mga mata ni Camila nang makita ang pangalan niya sa isang magandang restaurant. Surprise! Biglang sabi ni Bryce nang makababa sila ng kotse. Anong ibig sabihin nito? Pinagawa ko ito para meron kayong pagkakaabalahan ni Nanay Tasing. Nagustuhan mo ba? Oo! Syempre naman! Sagot ni Camila bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi na napigilan ng dalaga ang saya niya. Naramdaman na lamang ni Camila ang mahigpit na pagyakap sa kanya ng nobyo. Umiiyak ka na agad? Hindi pa tapos ang sorpresa ko sa'yo. Hindi pa tapos? Nagulat ang dalaga nang biglang lumuhod si Bryce sa kanyang harapan. Kasunod nun, may inilabas na maliit na kahon si Bryce at nakangiting tumitig kay Camila. I want to spend the rest of my life with you, babe. Sigurado akong wala akong pagsisisihan sa gagawin kong ito. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Babe. Hindi na naituloy ni Camila ang sasabihin dahil umiyak na siya ng umiyak. Will you marry me? Oh no. You will definitely marry me. Of course. I will marry you. Dali-daling tumayo ang binata at sinuot sa daliri ng nobya ang isang napakagandang singsing. Pagkatapos noon, niyakap ni Bryce ng mahigpit si Camila. Labis na saya ang nararamdaman ni na Camila at Bryce ng mga sandaling yon. Nawala ang kaba na nararamdaman ng binata nang sa wakas malaman niya ang sagot ng kanyang nobya. Bahagyang natigil sa pag-iyak si Camila at hinawakan ang pisngi ng kanyang nobyo. Nagulat na lang si Bryce nang bigla siyang siilin ng halik ng kanyang fiancé na ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na mapakali ang dalaga sa paghahanda sa nalalapit niyang kasal. Maging si Nanay Tasing ay excited na. Si Bryce naman, naging abala sa kanyang kumpanya upang tapusin ang ilan pa niyang trabaho. Nanay! Malakas na sigaw ni Camila ngunit wala siyang nakuhang sagot. Nanay! Labis na nagtaka ang babae dahil ang alam niya nasa kusina lamang ang Nanay Tasing niya. Ngunit walang sumasagot sa tawag niya. Hindi na napigilan ni Camila ang kanyang sarili at agad na bumaba para puntahan ang kanyang ina. Kumunot ang noon ng dalaga nang wala ni anino ng kanyang ina ang kanyang naabutan sa kusina. Inilibot niya ang kanyang paningin. Matinding kaba at pag-aalala ang naramdaman niya dahil baka may masamang nangyari sa kanyang ina. Nanay! Dali-daling lumapit si Camila sa telepono para tumawag at humingi ng tulong. Huwag kang kikilos ng masama. Biglang sabi ng isang lalaki. Halos maistatwa sa kinatatayuan si Camila dahil sa biglaang pagsulpot ng lalaki sa kanyang likuran. Hindi napigilan ng dalaga ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit pinilit niya ang sariling maging matapang. Anong kailangan mo? Sumama ka na lang sa amin para hindi ka masaktan. Hindi magawang lumingon ng dalaga.
Maging ang kumilos, hindi niya magawa sa labis na takot. Naramdaman na lamang ni Camila ang paghawak ng lalaki sa kanyang balikat. Walang nagawa ang dalaga kundi ang maglakad nang marahan siyang itulak ng lalaki. Hindi niya maitago ang pangamba at pabilis ng pabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Saan niyo ako dadalhin? Mas mabuti nang hindi mo na lang malaman. Kung perang kailangan niyo, wala kayo makukuha sa akin. Wala kaming pakialam sa pera na pag-utusan lang kami. Nawala na ng pag-asa ang dalaga na masagot ang kanyang mga tanong. Hindi na siya muling nagsalita at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Nang makasakay sila sa isang van, saka biglang tinakpan ng lalaki ang bibig ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang nawala ng malay si Camila. Opo boss, malapit na po kami. Masusunod po. Nang makarating sa pupuntahan, binuhat ng mga lalaki ang walang malay na si Camila at dumiretso sila sa isang kwarto kung saan iniwan nila ang dalaga. Makalipas ang ilang oras, saka palang nagkaroon ng malay si Camila. Gulat na gulat pa siya na magising sa hinding pamilyang kwarto. Nasaan ako? Dali-daling bumangon sa kama ang dalaga, ngunit agad siyang nahirapan dahil sa mabigat na suot. Mas lalong nagtaka ang dalaga at agad na sinuri ang kanyang katawan. Gising ka na pala anak. Nanay? Ano nangyayari? Naguguluhang tanong ng dalaga nang makita ang nakangiting ina na kapapasok lamang sa kwarto. Sa tingin ko may ideya ka na. Muling pinagmasdan ni Camila ang kanyang suot. Ang wedding dress na napili niya noong nakaraang linggo. Agad na lumapit ang dalaga sa salamin. Mas lalo siya nagulat na makitang nakaayos na ang kanyang muka, pati ang kanyang buhok. Congratulations anak. Hindi napigilan ni Camila ang sariling mapaiyak. Lalo na nang maramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng kanyang ina. Hindi maipaliwanag ng dalaga na ikakasal na siya ngayon, samantalang sa isang linggo pang napag-usapan nilang date ni Bryce. Natigil ang mag-ina sa pagyayakapan nang biglang may kumatok sa pintuan. Pumasok ang isang staff at nakangiting tumingin sa kanila. Ma'am, magsisimula na po tayo. Susunod na kami. Sagot ni Nanay Tasing. Tumango ang staff bago muling lumabas. Hinarap ng matanda ang kanyang anak at ngumiti. Tumahan ka na, masisira ang makeup mo. Nahirapan kaya kaming ayusan ka. Ba't naman po kasi may pagganito pa? Medyo naiinis na tanong ni Camila ngunit nakangiti pa rin siya. Si Bryce ang nakaisip nito kaya siya ang tanungin mo. Marahang pinahid ng dalaga ang mga luha sa kanyang pisngi. Saglit pa siyang tumitig sa salamin at nang masiguradong hindi nasira ang kanyang makeup, ay saka sila lumabas ng kanyang ina. Dumiretso sila sa baba kung saan naghihintay ang isang kotse. Agad na sumakay ang mag-ina at nanatiling tahimik sa biyahe. Sa kabilang banda, hindi na mapakali si Bryce sa simbahan habang naghihintay. Malawak ang kanyang ngiti dahil sigurado siyang nagulat si Camila sa nangyayari. Parating na po ang bride. Magsisimula na tayo. Naging mabilis ang kabog ng dibdib ni Bryce. Agad namang nagsimula ang seremonya ng kasal. Kakaunti lamang ang imbitado dahil ito ang request ni Camila. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Bryce habang nakatindig sa unahan ng simbahan at hinihintay na bumukas ang pintuan. Hindi napigilan ni Camila ang mapangiti sa labis na kabang kanyang nararamdaman. Nang bumukas ang pinto, marahan siyang naglakad papunta sa unahan. Kitang-kita ni Camila ang saya sa mukha ng kanyang magiging asawa na naghihintay malapit sa altar. Bakit nakatulala ka? Tanong ni Camila na makalapit siya kay Bryce. Wala, ang ganda mo kasi. Bolero? Natahimik ang dalawa nang dumating na ang pare. Hindi nawala ang ngiti ni na Camila at Bryce sa isa't isa habang nakikinig sa sermon ng pare. Tumagal ng ilang oras ang seremonya ng kasal. Nang matapos, agad naman silang dumiretso sa bahay nila para sa isang handaan. Makalipas ang ilang buwan, lalong naging masaya ang pagsasama nila. Wala nang ibang mahihiling pa ang dalawa sa labis na kasiyahang nararamdaman. Oh, kailan ako magkakaroon ng apo?
Nagkatinginan sina Bryce at Camila bago tumitig sa matanda. Hindi napigilan ng babae ang mapangiti. Dahilan para magtaka si Nanay Tasing. Nanay, kinakabahang sambit ni Camila. Bakit, may hindi ba ako nalalaman? Buntis ho ako. Diretsong saad ni Camila na ikinagulat ng matanda. Ano? Kailan pa? Kahapon ko lang po nalaman. I'm 2 weeks pregnant, Nay. Naging malawak ang ngiti ng matanda at agad silang niyakap nito. Tuwang-tuwa naman si Bryce dahil sa nangyayari sa kanyang pamilya. Hindi niya lubos akalain na darating siya sa punto ng kanyang buhay na magkakaroon siya ng asawa at anak. Parang kailan lang muntik siyang mamatay noon. Pero ngayon masaya siya at unti-unti na niyang binubuo ang isang masayang pamilya kasama ang pinakamamahal niyang babae. Thank you, saad ni Bryce. Nagtatakang napabaling ng tingin si Camila sa asawa. Para saan? For everything. Nakangiting sagot ni Bryce. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ngumiti ng napakatamis si Bryce at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Camila ngayon. Ang mapangasawa ang isang lalaking katulad ni Bryce ay hindi niya inaasahan. Ngunit katulad nga ng sabi nila, may isang tao talaga na nakalaan para sa lahat. Isang tao na tatanggapin, mamahalin, at aalagaan ka ng tunay. Nangako si Camila na gagawin niya ang lahat para mapasaya at masuklian ang lahat ng pagmamahal ni Bryce. Lalo na't magkakaroon na rin sila ng anak. Sa bawat araw na lumilipas, walang sawang pasasalamat ang ginagawa ng mag-asawa at magkasama nilang tinaguyod ang masaya nilang pamilya. The End.